So, ayan na nga mga kasali. Dito na naman po ako sa aking kusina at nagpakit muna si Inday. So, nagluluto ako dito sa aking kusina mga kasali. Ayan, ipapakita ko sa inyo. So, ito po yung aking lulutuin ngayon. Tortang itlog ng isda. So, pripituhin ko lang po yan. At syempre, naglaga na ako ng aking itlog. At nagpainit na rin ako ng aking kawali. So, hindi pa siya mainit. Ito mga kasari, tinimplahan ko lang ito ng sibuyas, bawang, paminta, at syempre yung ating pampalasa. At nilagyan ko ito ng itlog at harina. So, yun lang yung nilagay ko mga kasari. At syempre, papartneran ko ito ng aking, ayan, ng aking itlog na nilaga. Kasi, yan lang yung kakainin natin ngayong breakfast. So, habang natin uminit yan, ayan, so, hindi pa siya mainit. Habang ako mga kasari, naglaga kanina ng itlog at pagkatapos nagtimpla nitong aking tortang itlog ng isda is kakasalang lang ng aking, ayan, rice cooker. O, diba? So, meron akong natira ditong kanin kagabi. Ayan. Isasangag ko itong mga kasari. So, syempre, medyo maingay-ingay pa ating mantika at hindi pa siya mainit. So, ito yung ulamin natin ngayon mga kusari, mga kainday. At syempre, masarap yan isaw-saw sa suka na may toyo at syempre may sili. So, di ba mapaparami yung kain natin, pero hindi ako kakain mga kasari ng may kanin. So, isasaw-saw ko lang siya doon sa suka na may toyo. So, magsisimula na akong mag-frito. So, ayan. So, ayan na nga mga kasari, magsisimula na nga po akong magpiprito dyan. At bago ko po yan ipiprito mga kasari, ginagawa ko po siyang ganito, pinaplat ko po siya sa kutsara. Nang sa ganun naman po pag nilagay na natin sa ating mantika is, ayan, bilog na po siya. Ganun po ang ginagawa ko mga kasari, para siyang fishball pag ihuhulma mo siya sa kutsara. Kasi pag hindi mo siya ihuhulma sa kutsara mga kasari, ibigla mo lang siyang ilalagay doon, is pangit. At saka hindi siya magiging pantay or hindi siya magiging flattened kung hindi natin idadaan sa ating kutsara. So, ayan, nilalagay ko na siya sa mantika at medyo mainit na yung ating kalaha mga kasari. So, maglalagay lang ako dyan ng 6 na piraso para naman madali akong matapos kasi mga kasari nakakatamad yung magluto ng ganito, pero napakasarap niya mga kasari kung lulutuin nyo kasi ayan, kailangan mo pa siyang ihulma ng maliliit, parang gumagawa ng fishball para nang sa ganun naman is maganda tignan at ayan, di na natin siya hihimayin pagkakainin natin. So, ganun naman talaga ang ginagawa pag magluto tayo ng torta. So, ganyan ang itsura niya mga kasari o pag pinirito na natin siya. So, pabilog siya ng paplats. O, diba? Pabilog ng paplats. So, baliktarin na natin mga kasari that ipaplatin natin siya ng ganun. Kasi, pag hindi natin siyang ipaplat, dun sa loob hindi po siya maluluto. So, kailangan natin siyang i-push ng paganon. So, diba? Kaya natin i-push talaga. Nang magiging flat siya. Kasi pag hindi natin siya i-flat na ganun mga kasari, yung sa loob hindi siya maluluto. So, ganyan ang itsura niya. So, habang ako yung nagpiprito dun mga kasarian, magbabalat na muna ako ng aking itlog dahil, ayan, yan yung papartner ko sa aking tortang itlog ng isda. O, diba? So, yan lang ginagawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa itlog ko. Na-overcook ata siya, kaya nahirapan akong balatan siya. Ayan. Para against the light tayo. So, ganyan ang itsura niya pagkatapos siyang lutuin. So, ayan lang. Siyempre, tapos na rin ako magbalat ng aking itlog. Ayan. Diba? So, itlog at ito yung ulamin ko ngayon. At siyempre, yung ating kanin. Ayan, kumukulo na. O siya, yan lang muna. Bye-bye.